Ayan, good morning guys. Meron pala tayo ditong sine-check na alternator ng Toyota Vios. Base kasi sabi ni Sir, after 2 days, yung karga ng battery niya naglulubat, ayaw numandar. Ngayon, sabi ko, check namin yung alternator, baka sa alternator na kakaroon siya ng problema. Bali, itong alternator na pala to ay ilang beses ko na itong ni-repair. So, pinalitan ko siya ng mga diode sa likod, yung positive saka negative diode. Ngayon, chinek up ko yung diode. Okay naman yung diode niya. So, buo naman, walang problema. Ngayon, ito yung mga basic na pag-check ng alternator kung may sira o kaya naman mayroon siyang parasitic draw na tinatawag. So unang-una pa lang niyan kasi pag ang ano natin alternator mayroong discharge na nangyayari sa battery. So halimbawa nakakonek yung alternator doon sa ano natin sa engine. Tapos ito yung battery natin. Once na tinanggal kasi natin yung negative side niyan, pag malakas yung grounded ng alternator doon sa diode, ito, puputok to. Magkakaroon siya ng spark. So, dito kasi, wala naman siyang spark na nangyayari. So, ibig sabihin, okay nga yung alternator. So, ayan. So, mayroon tayong battery indicator light. Tapos, pangalawang pag-check ng ano natin, ng pinagmumula ng pagdiskarga ng battery. So gagawin natin dyan parasitic draw. So ano ba yung parasitic draw? Yung parasitic draw, yung susukatin natin yung ampere. Yung ampere na dumadaloy dito sa system natin. Ngayon kung mayroon kasing grounded dyan, mayroon madidetect yung multimeter tester natin dito na ampere. So katulad nito, isiset ko siya ng 10 ampere. So naka 10 ampere siya. So ito yung pang parasitic draw natin. Tapos tanggalin natin yung negative negative terminal. So pag natanggalan natin yung negative terminal diyan, lalagay natin yung lead tester natin dito sa negative side ng ng terminal. Yung positive side natin sa negative ng terminal. Tapos yung natin, negative naman doon sa negative. So halimbawa kung mayroon siyang mayroon siyang parasitic draw, mayroon kayo niyan dito marireading na minsan 700 milliampere. So mas mataas pa siya. Umaabot pa yan ng nagwa 1,000. So katulad nito, mayroon kayong marireading na 600 milliampere. So ibig sabihin kasi ito naka-on yung susi nito pag ganito. So pag good naman yung alternator at wala siyang discharge, makikita nyo dito 00. So i-off natin yung susi, kunwari dun sa sasakyan. So naka-off tayo. So kung makikita nyo dito, naka 00 din. So ibig sabihin, walang problema yung alternator, hindi nagmumulay dito yung pagdiskarga. So mayroon pang ibang system na pwedeng pagmula ng pag-discharge, yung natin, alarm system, baka yun ang may problema. O kaya naman yung natin, yung battery mismo ang may problema. So bali i-check ko na rin to kung nagkakarga. So ayun, i-check natin muna yung charging nito kung okay yung charging niya. So pero dito sa check up natin, basic check up, wala siyang problema. Kaya binalik ko na yung alternator, tapos tinanggal ko muna yung connection niya. Tapos nag-perform ako ng parasitic draw.
So mayroon pa rin siyang parasitic na 200 milliampere. So naka-off yan, tapos sarado yung pinto. So ibig sabihin wala talagang problema yung alternator natin. Tapos siguro ang pangalawang i-check ko dyan yung alarm system. Baka yun ang may problema. So dapat kasi mag 0.02 lang o kaya 0.02 or kaya 1. Mas maganda kung 00 kung wala siyang alarm system. So mayroong nagko-consume ng kuryente dito. So i-check natin kung anong nagko-consume ng kuryente. Bali i-unplug ko muna yung alarm system niya.